Sa gitna ng kontrobersiya at aligasyon ng katiwalaan sa gobyerno, tila lumitaw ang mga personalidad na nagpapakita ng matapang na pagtutol at pagpapahayag ng kanilang paniniwala. Isa na rito si Senator Amy Marcos na hindi nagpapatinag sa pang-aabuso na umano'y nagaganap sa pamahalaan. Sa paghambalos niya sa mukha ng mga personalidad na itinuturing na sangkot sa korupsyon tulad ni Lizas Max, Marcos Jr. at Romualdez, ipinakita niya din ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang integridad ng bansa at ang kapakanan ng mamamayan. Sa pagbibigay din ni Senator Amy Marcos sa pagtutol sa kasalukuyang administrasyon, lumalabas ang kanyang paninindigan at pagiging boses ng oposisyon. Ipinapakita niya ang kanyang determinasyon na labanan ang mga isyu ng korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan sa pamahalaan. Sa paggamit ng kanyang platform sa social media, nagiging matinding instrumento siya sa pagpapahayag ng kanyang mga pananaw at sa pakikibaka para sa katotohanan at katarungan sa lipunan. Balisa nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Senator Amy, nung when si President Duterte sat as in office, isa sa unang ginawa niya, he said yes to the burial of your father at the libingan ng mga bayani. E nung panahon na yon, parang radicalized ako, parang feeling ko ikamamatay ko pag nilibing ang akala ko magko-collapse ako. Pero nangyari, and then the next day I woke up and I told myself, oh, buhay pa naman ako. And that was when it started. That was when it started. I mean, honestly, because of President Duterte. Yeah. My mind opened and my heart opened, and to listen to what he was saying, na tigilin na natin yan, huwag na tayong mag-away tungkol dyan. So this was my journey with being de-radicalized. It was because of President Duterte. Yeah. Nakakatawa nga ang nangyari noon. Sa totoo lang, maraming gustong tumulong si Presidente Era, pero hindi niya nakayanan kasi sobra nga yung public outrage. At galit na galit sa kanya ang Dilawan, lahat na galit sa kanya. Eh, sabi ni Presidente Era, ako, lalalim lang ang hidwaan ng ating mamamayan, wag na. So, atras. Tapos trying hard na naman kami. Ang nangyari, nung panahon ni Presidente Duterte, sabi niya, susunod ako sa batas. Kung ano yung batas, ang liwaliwanag sa batas, kung talagang naging sundalo, tapos naging Secretary of Defense, pagkatapos may medal. Kapag naging presidente, lahat yun pwede. Eh sabi niya may 4 grounds. Eh di susunod ako, tapos ang nangyari pa noon, nagkaroon ng kaso. May nagkaso, hindi ko na maalala kung sino. Alamang CPP yan. Oo, sila nga. Sila yan. Ever. Si Franz Castro. Anyway, awa ng Diyos, bonggang-bonggang talo sila. At Supreme Court ang nagsalita, Senator Amy, Supreme Court ang nagsalita. At lahat yon ay appointee ng mga you-know-who before President Duterte. Hindi naman natin kaalyado yun. Abay, nanalo. Eh, nung nagkakaso, abala ako, sabi ko kay Presidente Duterte, naku, maiipit lang kayo, kauumpisa lang ninyo. Kasi 2016 pa lang yun eh. Sabi ko kay Presidente, naku, Roddy, wag na natin ituloy, maiipit ka lang dyan. At malilintikan yung administrasyon mo, kauumpisa pa lang, may kaso na. Tapos sabi niya, hindi, maganda yan. Ipaglaban ninyo yung kaso, pero manalo kayo. Yun ang sabi sa akin. Sabi ko, ako, mahirap yata manalo, hindi naman natin kaalyado yan. Ay, basta ipaglaban ninyo kasi 4 ang grounds mo dyan. Ang kailangan mo lang isang ground. Ayun. Nanalo nga. At naging maigi. Pati siya, sabi niya, di wala naman akong gagawin kundi execute the judgment tapos in-enforce niya. Yun ang sinabi niya. And then people embraced it. Hindi nag-alsa ang taong bayan because they were given the other side of truth na dinistort sa matagal na panahon sa mga schools and universities about your father and about his government. And Senator Amy, ang grupo pala na nag-file ng kaso, naalala ko ay grupo ng CPP, Karma.
yung movement karma against... kung sino man sila na may bad karma. Yun, nag-bad karma sa kanila grupo nila Pedislim. Brother Franco, take it away. One last lang, Ma'am, sa Senator, ikaw muna. one last. So, Yes, Doc. So does it maybe break your heart that President Duterte is being treated this way by the Marcos administration? As a destabilizer, Ay, to be frank. Never mind about the heartbreak die. Naku, ipaglaban natin yan. Hindi pwede yan. Naku, Okay. malaking gulo yan. Alam niyo, parati ko yan sinasabi, nagtataka yung marami. Bakit may loyalista pa hanggang ngayon? Katagal-tagal ng panahon. Bakit kami Yes. pinaglalaban? At ang simpleng sagot ko ay dahil kami loyalista din. Yes. Ako, ang turo ng tatay ko, kung sino man tumulong sa inyo, habang buhay mo kikilalanin ang utang na loob. Tama. Pilipino tayo. Tama. Yeah. Ngayon, para sa akin, ang naglibing ng tatay ko na napakalaking bagay para hindi lamang sa pamilya namin, kundi para sa katahimikan ng bansa, si Presidente Duterte. True. Sabi nga niya, hindi dahil kaibigan ko, kahit kaibigan ko talaga, kundi nasa tama. Ayun. Thank you. Thank you. Thank you. Nasa So tama, much, nasa batas at Kaya yung niyakap ng mga ICC yan na yan, ako ha, yung mga ICC na yan, na sinasabing umaaligid, maghanda sila, wag pupunta-punta sa Ilocos at malaking gulo yan. Yes. Tama. Sa Davao sila pumunta. Okay, good. Correct, Ay, Ma'am Lorraine. kaya nga tama. Naku, talaga naman, nakakainis. Pero panay naman daw ang punta sa Davao, wala naman natutuklasan. Tingnan mo yan. Yes, Correct. Brother Franco. Magandang umaga po, Senator, at Franco Baranda po ay narito. Ay sa po sa Ay, aking kumusta? Yes, Senator, ang aking katanungan lang po ay syempre, kaugnay na rin po sa ating former president ay tila ikinadismaya po ni House Speaker ang tila pagpanig niyo po sa mga Duterte. Gusto lang po namin bigyang ano po masasabi niyo po dito? Yeah. Yes, may lumalabas na mga Lumabas kapon sa news sa dalawang Sa news. telebisyon na Nadidismaya Senator siya. Amy. Yes. Tapos nagalit nga sa akin yan kasi tinatanong sa akin nung Marites na yon na ano daw ang relasyon namin ni Martin. Sabi ko, syempre, mga pinsan kami, pinsan buo ako, no? At kilala ko naman habang buhay yan. Okay lang naman, pabanjing-banjing lang naman kami. Hindi ko maakalain magiging ganito, ano? At alam ko na may tampo sa akin. Sinabi ko, paano? Sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Correct. Nagalit sa akin. Bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Yeah. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos hello. Romualdez. Lagot ka! Correct ka dyan. Nagmana kay Doc Lorraine. Ayan naman. Yes, maraming salamat po, Senator. Pero Quotable meron... quote. Yes. Senator Amy, we're running out of time. I really have so many more questions, pero Anytime. I'll come right back. yeah, Oo. very good. Thank you. But I want to ask one more kasi what's happening right now sa ating bansa, talaga nagugulat kami yung garapalan, no? Garapalan and unfortunately, mga kamag-anak mo, 'di ba? Ang top players dito, pero fortunately nagsasalita ka, Yes. 'di ba? Which is a comfort to so many of us. So, ang isang tanong ko na lang talaga dito, pag ikaw pinapipili, kasi nakikita namin lahat ito and we all went through this, no, a lot of us, the politics being the way it is in our country, very divisive, where we have all these factions in our family and friends, di ba? Pero sa iyo, bilang senador, no, ano ba talaga ang guiding light mo? Bayan ba o pamilya? Ano ba yung inuuna mo dito? Totoo ba itong nakikita namin na yung bayan yung inuuna mo at bakit? Yes. Kung aasahan ako ng tulong at hihingan ako ng payo, Yeah. siyempre, pamilya muna. Lagi kong tutulungan ang kamag-anak ko kahit papano. Pero, ang naghalal sa akin, sa pwestong ito, ay taong bayan. Kaya ako senador dahil sa bayan. Kaya kikilos ako lagi para sa bayan muna. Mas mahalaga ang ating bansa kesa sa ating mga kamag-anak. Claro. Tiisa na lang po tayo. At ang totoo, bawat isa sa atin, at intindihin na lang ninyo at unawain ang sitwasyon ko. Lahat naman tayo
talagang naiipit. Pagkat hindi natin napipili ang ating kamag-anak. Yes. Shout out sa mga kamag-anak. Correct po, Senator Amy. Everybody gets It's true. one. Yeah, But ang kontrabida in the family. Yeah. Tama si Senator Amy. Madami lang yung sa amin. At ang sinasabi nga ng mga mamamayan at ng mga matatanda, you can choose your friends, but not your family. At ang mahalaga dyan, Senator Amy, you can speak out your mind and your heart for the best interest of the people, no matter na nandyan minsan ang mga family relations complications, and yet you can stand out in the need of the people to hear mula sa Senado, kagaya mo, muna kayong tumuligsa sa budol-budol na People's Initiative, tinuligsa ninyo, Well, ano nga ang iyong magiging opinyon sa balitang ito? Just comment down below.